the other side of the coin, yung intent naman kasi ng Online Safety Act, maganda. Aminan tayo kasi protecting the children and everything. May term doon no? The road to the road to hell is paved with good intentions. Yes. Yun nga. However, kasi technically breach of privacy to if ever. Kasi ikaw kunwari parent ka tas yung anak mo nalalaman mo na kailangan niyang sabihin nating face recognition, photo, information. Pa, Oo. Isasubmit niya dun para lang makagamit siya nung anong iisipin mo, di ba? Parang mating si selfie to. Sinong entity ang nagre-request ng picture ng minor? Anak ko. Parang ganun, diba? Parang isipin mo na lang yun. So, ano ba ba yung mga pwede? So, nadadox nila yung sarili nila. At the same time is may possible na malik tong tong case na to. Kasi, another example, yung Tea Party na sa mga nakakaalam ng Tea Party, sa'yo yun. Yung Tea Party, yes, na nalik yung mga information ng mga titas. So, yun. Ng mga titas. Shell, wala ka ba doon? Hindi naman ako titas pa. Charot. Lola. So, additionally, si UK reportedly is using yung etong act na to as a form of censorship para matago yung mga protest na related sa immigrants. Kasi may issue with immigration ngayon sa UK. Inamin nila yan din sa isang interview sa isang news outlet sa UK na in-interview nila parang isang labor law ng parliament dito na isa yun sa intent nila. So, hindi lang talaga siya sa Online Safety Act. It's a means of controlling the people. Yes. Basically, ano yan dito. Ano yung term? Sides? B for vendetta? Kasi remember the 5th of November. Mukhang mangyayari mukhang mapupunta tayo sa direction na yun ganun na ganun Woo! Saya to. Pwede mo kasing isipin lalo na kung wala ka sa UK na hindi ka ma-affect walang effect sa'yo to kasi it's a UK act, it's a UK law. Unfortunately, si YouTube, hindi ko alam kung bakit niya ginagawa to, pero si YouTube, nagsa-start siya na mag-test ng AI that checks yung age ng user kung above 18 na siya. 18. And currently, ginagawa to sa UK, US, and Australia. Wow. So, nagsa-start na ang ating future, no? So, kahit UK lang siya, basically, i-apply nila to globally. Yeah. Online Safety Act na to. Lalo na kung nag-work doon, for sure. Unti-untiin na yan. Alam ko meron din tayo dito locally na I think either congressman or senator na nag-file ng bill ng ganyan limiting pero ang sa kanya social media banning parang under 12 na to have access to social media. So yun ay bill pa lang. Siguro may nag-comment sa kanya na hindi siya nag-agree. Pinotroll siya. Okay. Pero yun nga, ma-adapt din ng tao ng Congress Pag nakita nila na, ay, successful. Kayang gawin. Sige, gawin din natin. Yun na yung simula Anyway. First, age restriction. Next, speech restriction. Tapos susunod niyan, ang UK, ikukulong kayo pag meron ka sinabi na hindi sila agree. Meron silang parang police doon na parang social media police. May pinost ka something huli ka, dadaling ka sa presinto. Alam ko may nangyari ng ganun. May nangyari ng ganun sa Mas marami silang cases na inaresto pagdating sa social media post compared sa Russia or sa mga communist country. Ganun. Ang key point kasi dito is, do you trust them na online safety lang talaga ba to? Yung purpose. Or baka meron pa. Yung purpose niya. May pros and cons sa totoo lang. Yun nga. Maganda yung intentions, pero yun yung din The intention is good, tsaka yun nga, may pros and cons siya. Parang yun na nga. Pero ano ba talaga, may something pa ba behind dun sa sinasabi nilang where does this end? Yun din isa pa dito. So, that's all our topics for today. So, kung meron kayong topic suggestion, feel free to leave comments sa aming mga social media accounts. Ayan. So, shout out po sa mga sumusunod. Yan. Shout out sa Wakwak. Hindi ko sa si Wakid po. Wakid. Parang weekend. Pero wrong spelling. Na-mistype. Shout out din kay Jericho San, kay Jaji Jab, kay Damon D,
All Gamer Gosh, kay Edgar, DFMF, saka kay Zivles. Bless. Salamat din sa mga chatters natin. Sila Shadow Games, si Kenny, Carly Bear, Loken VT, Sino pa ba nandito na nag-chat? Si Premier Avenue. Oo, kanina dumaan. Vil Sanity, kanina. Napadaan siya. Si Bill. And then sa mga regulars namin nawawala, kay Kanike, kay Kuma, at kay Madcat, nandito din siya kanina. Antagonize. Si Antagonize, at saka si Kanike yun. Vince Turken, bro! Nice. Siyempre, shoutout sa brother ko lagi nakikinig ng podcast. And then ikaw, Kokomber, may gusto ka ba i-shoutout? Yes. Shoutout sa aking mentor, si Voice Master Pocholo de Leon Gonzalez. Maraming salamat po. Shoutout sa aking fiancé. Shoutout din kay Antagonize kasi siyang nag-introduce sa akin to Zero na mag-guest sa podcast. So, thank you so much, Anta, kahit wala ka dito. I-clip ko na lang. Si Mondi, nandyan din, shoutout. And then, kay Wakwak at Jericho, yan. Kay Dajitab, yan. Thank you so much, guys. Maraming salamat po. Ayun. Sana all may shout out. Shoutout kay Chel. Hindi. Naghahanap kasi siya ng isa shoutout na fiancé. Chel. Kalma lang tayo, chill lang tayo, guys. Chill lang daw, guys. Diba? Sa maglalabas ng G-form sa future. Sa brother ko na lang na lagi nakikinig ng podcast namin. Hi, Vince Turken. Thank you so much for the support. Ganun.